Ito na nga, gusto ko lang magkomento tungkol ho dito sa issue ng rally na Inday Sara resign. Anak ng putang inang kalabaw ito. Oo. Ay nako. Anyway, may pautot kasi itong mga vlogger, na mga Ensimada vlogger, na issue sinasabi nila, mag-resign daw si Inday kasi bakit ganun yung sinasabi ng tatay kay Pangulong Marcos. Ewan ko nga ba sabi ko nga ba, ganito na ba talaga ang Pilipinas ngayon? Pag merong hindi magandang sinabi sa'yo, pipigilan mo, tatanggalan mo ng channel, o tatanggalin mo sa telebisyon, o di ba? Ganyan o ginawa sa SMNI. Tapos eto naman, abay pambihirang kalabaw. Kesyo meron pa silang pinare-resign si Inday Sara. Unang-una, hindi naman si Inday Sara nagsasalita kayo nga yung daldal ng daldal dyan At hindi ko maintindihan. Etong mga putak ng mga Ensimada vlogger. Ako, alam ko naman kung bakit kayo ganyan. Kasi ito si Marcos, wala sa sinasabing pangit kay Inday. Suportado niya si Inday. May impeachment kay Inday, sinabi niya, hindi dapat i-impeach siya, walang dahilan para impeach. Resign, wala rin. Suportado ni Marcos si Inday. Sa katunayan, sa Maisog nga, isang beses lang nagpunta kasi sa Davao yun. At the same time, hindi ho siya nagsalita ng masama. Hindi nga confirm yung tumatawa siya Kasi doon sa video yung pinakita, nung nagsalita si Pangulong Duterte, nung ipinaning sa kanya, di naman tumatawa. So madaling salita, walang pangit na sinasabi si Vice President Sara Duterte kay Marcos. Pero bakit kayong mga Ensimada, init na init ang puwet ninyo dito kay VP Sara? Si Marcos walang sinasabi rin na pangit. Alam mo kung bakit? Bistado kayo. Bistado kayo. Mga palamunin kayo, sigurado kung nung makakalaban ni VP Sara Duterte sa 2028. Sino nga ba yung pumuporma na dyan sa 2028? Walang iba kung hindi yung tambaluskos dyan sa kamera. Alam na ho natin kung sino yun. Balita nga natin, di ba? Wala pa yung mga vlogger na yan, yung mga squawking vlogger na yan, meron na tayong alam na, kasi meron kumausap sa ating isang wala naman sa politika, nasa hip-hop scene artist, na sinabi niya, eto, kakilala ko ito, kaibigan ko na to noon pa. Diba sinabi niya sa akin noon na, alam mo, nire-recruit kami para banatan si VP Sara Duterte, para i-build up etong si ganito na kandidato. Nilapitan niya ako kasi sabi niya sa akin, kaibigan tayo, idol kita. Baka magkaaway lang tayo pagka nangyari yan. Sabi ko, bahala ka. Wala namang problema kung gusto mo i-build up yung kandidato mo. Karapatan mo yan Pero definitely, kung sisiraan mo si Inday, talaga magkakaanuhan tayo. Magbabatuhan tayo na argumento. Dahil nga may respeto ito sa atin, hindi ko tumuloy. Tapos sunod-sunod na yun. Nakita natin yung mga influencer, mga hip-hopper dyan, lalo na yung umaming bayaran. Inamin ni Makagago yan, inamin niyang bayad siya. Umamin po siya. Doon na yun, sunod-sunod na yun. Ibig sabihin, totoo, yung kinikwento ko sa inyo noon, na meron talagang pagre-recruit sa mga hip-hopper para po sirahan si VP Sara Duterte. Feeling ko, eto rin na nag-recruit doon sa mga squawking vlogger, itong mga bangag vlogger. Iyon din na nag-recruit dyan. Ay, nako, grabe. Ang balita ko nga, bayaran daw dyan. Ewan ko mga 400,000 kada buwan. So, etong mga squawking vlogger na to, kilala niyan Mga dating Duterte supporter, ngayon galit kay VP Sara Duterte. Madaling salita, yung kanila pong pinupuri noon, ngayon binabanata na nila. Para ang dating yan, yung sinuka mo, muli mong kakainin. Kadiri, diba? Bakit? Pera, Brad. Alam mo naman, pag pera na
umiral sa lipunan, wala na. Talagang ano na yan. Wala nang prinsipyo, basta pera na umiral. Alam mo naman yung mga patay gutom na vlogger na yan. Mga inutusan bumili ng suka yung mga yan, may daladalang camera, tapos nag-vlog na. Alam na natin yan. Alam na natin kagad na kung ano pong ang dahilan yan kung bakit nag-vlog yung mga animal na yan. Kasi wala naman trabaho eh. Kesa naman walang trabaho. Kesa naman walang mga tambay lang yung sa kanto. O mga squawking yung mga yan. Okay na sa kanila kahit yung prinsipyo nila kainin nila. Basta may pera sila. Kita-kita mo. Alam mo naman sa Pilipinas, pahirap ang buhay. Pahirap. Mahal ang bayarin sa kuryente. Mahal ng sigurado ko nagsusugal pa yung mga animal na yan. Yung balita ko pa yung isa niya bubugbog pa ng jowa grabe sabi ko, wala na talaga. Pabagsak na tong bansa na to, kaya itong mga squawking vlogger na to, itong mga bayaran na vlogger na to, kapit sa patalim na. Kahit believe naman talaga sila, sa puso nila na Duterte talaga sila, pero sinisiraan na nila ngayon ng mga Duterte kasi kapit sa patalim. Sabi nga naman nila, bakit ba? Si Duterte ba magbabayad sa amin? Alam naman natin, di nagbabayad ang mga Duterte. Trabaho lang. Meron nga akong kilala dyan talagang yung mukha niya, bangag na. Alam nyo ba, merong isang channel yan na pro-Duterte. Pero pag siya nag-vlog, anti-Duterte siya. Ganun kawalang niya ang prinsipyo niyan. Bakit kanyo? Siyempre, may kita rin naman sa pro-Duterte na vlog. So, meron siyang vlog na walang muka. Puro Duterte yan. Kumikita siya, pro-Duterte. Diba? Di tapos, may kita siya doon. Mga views ng pro-Duterte. Pero pag nag-vlog siya, anti-Duterte siya. Siyempre, may vlog din, may ano din doon Meron din po doon na kita sa anti-Duterte at pro-Duterte. So, pera-pera lang. Negosyo lang, ika nga. Kasi nga, tambay. May bisyo pa. Talagang bunga nga doon. Talagang bangang na bangag ganyan yan Kaya ngayon, kita-kita mo naman. Nagtawag pa sila. 31 million mga Okinawa. 31 million kayo kanyo. Boboto sa inyo 31 million. Ni 30 hindi kayo mabot. Anak kayo ng animal. Ano nangyari? Don't tell me lahat ng milyon-milyon na yun nagsasabi na ngayon na budol sila. Hindi ako, nagtatanong lang ako Don't tell me yung 31 million na yan. Nagsisisi na sinasabi nila, wala, nabudol talaga kami. Ano nangyari sa inyo? Ba't ganyan? Langaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa susunod, sasabihan nyo kami. Announce namin araw-araw. Sa SMNI pa, announce namin na may rally kayo. Gusto nyo, punta pa kami. Para madagdagan kayo. Kasi kawawa naman kayo. Nilalait nyo yung maisog. Nilalait nyo yung kay Pastor Kibuloy na rally. Ito, papakita ko Sa liwasan ito, ayan Kita mo yung pinagkaiba? Ano to? May COVID ba? Bakit naka-social distancing kayo? May COVID ba? Bakit ganyan? Ganyan. Tingnan yung itsura nyo. Magkakalayo. Para magmukhang marami kayo. May social distancing ba? Bakit walang laman sa gitna? Yung rally ninyong Sara Rizal. Kita mo naman itong laban kasama ang bayan. Tingnan mo naman. Alam mo ba, balita nga dyan sa laban kasama ang bayan? Diba? Nag-Jericho March sila. Kung hindi nyo alam, Google nyo yung Jericho March. Gabi-gabi yun bago matapos Jericho March. Alam mo, nanginginig at nangangatog yung Manila Police District. Yung mga nagbabantay doon. Kasi siyempre, at dami tapos baka mamaya dumiretso na Malacanang. Ganun po, ganun ang kadami ang tao dyan. Yung sa inyo, ano to? Kinuhanan ng 2021? 20 ba yun? Na merong bawal ang lumabas? Bakit bawal? Parang walang tao dyan. Anong nangyari?
may COVID. Kaya kayo. Tapos pasara-sara din siya. Ulitin nyo ha. Galing nyo sa EDSA, tingnan natin ang magkaalaman. Sa susunod kasi ako, suggestion ko talaga to. Sa susunod, i-hire nyo si Diwata. Magbenta siya ng pares niyan. Para at least dumami. Tapos mapagkamala nagrarally. Di ba? Isama nyo yung Diwata. Isama nyo na rin si Rosmar. Para dalawang nagbebenta ng pares. Para at least dumami-dami naman po kayo. Kasi nakakaya naman yung ganyan. Mantakin nyo. May tsura ko. Di ba? Dinaig pa yung mga field trip eh. Yung mga field trip, at least kahit pa paano, pumipila sa dami. Kayo, angyari. Sabi ko naman kasi sa inyo. Sabi ko sa inyo, isang kathang isip, yung 31 million mo. Tapos yung mga nagko-comment sa social media, puro mga troll, fake account. Swerte nyo nga may pera kayo pambayad sa mga vlogger. Kung wala siguro kung pambayad sa mga vlogger, wala na magbablog dyan Alam mo, tamba. Bawigin mo yung bayad mo sa mga vlogger mo. Yung di umanong bayad mo sa mga vlogger mo, bawigin mo yan. Kasi walang silbi. Walang impluensya. Mga leche kayo.